Hello mga kapinta, welcome back sa ating channel. Ang gagawin natin ngayong araw ay magpa-primer tayo. Ipa-primer natin itong ating pintuan. Ipakikita ko sa inyo kung paano natin iginagayak yung ating mga pintuan bago natin ito inahaspehan. So bali ang ginagawa natin dito ngayon ay inaalis natin yung mga himulmulong groove ng ating pintuan o yung ating design bago natin ito i-primer at dilinisin natin itong mabuti gamit yung ating air compressor. At magtitimpla tayo ng ating epoxy primer, gray or white. Ang mix ratio natin dito ay 3:1:1, 3 parts ng ating epoxy primer, 1 part ng ating epoxy catalyst, at 1 to 2 part ng ating acrylic thinner. Ipapahid natin ito gamit yung ating baby roller. Mamaya ipakikita ko sa inyo kung paano natin tinitimpla yung ating mga epoxy primer. At maghihintay lang tayo ng 3 hanggang 6 na oras bago natin ito maaaring batakan ng ating body filler. Kung mas matagal tayo maghihintay, mas maganda. Ito ang pinaka-importante na huwag niyong kakalimutan mga kapinta, yung first coating ng ating epoxy primer bago tayo magbatak ng ating body filler. Dahil dito kakapit ang lahat ng ating ilalagay. Sa cabinet man yan, sa table o sa pinto, basta basal, huwag niyo kakalimutan na magpapahid ng first coating. Importante yan mga kapinta. So bali matapos natin mapahiran yung ating pintuan, maghihintay lang tayo dito ng 3 hanggang 6 na oras at maaari natin itong batakan ng ating body filler. So dito mga kapinta, may mga nauna na tayo napahiran ng ating primer. Bali ang ginagawa na namin dito ay binabatakan na natin ito ng body filler. Sinasarado patak na natin yung ating pintuan. At dito naman sa kabilang lamesa, inaalis naman natin dito yung malagkit sa ibabaw ng ating body filler gamit yung ating lacquer thinner at papel de Lea number 80. So dito kung makikita nyo mga kapinta, pinahiram muna natin ng lacquer thinner itong ating body filler at sinundan natin ito ng ating papel de Lea o sandpaper number 80. Lilihain lang natin ito ng tuloy-tuloy hanggang sa mawala yung malagkit dito sa ibabaw ng ating body filler. Kailangan maputi yung ating body filler bago natin ito maaaring planchahin o sandirin. Hindi naman siya 100% na papuputiin. Maalis lang natin yung malagkit sa ibabaw nitong ating body filler nang sa ganun ay hindi tayo mahirapang magliha mamaya kapag tayo ay gumamit ng sander. Bali itong mga nakatayong pintuan na natin, naalis na natin yung malagkit nito sa ibabaw. Dahil kung hindi natin maaalis yung malagkit niya sa ibabaw, mahihirapan tayong magliha mamaya gamit yung ating sander. Didikit lang sa liha natin yung body filler. So itong nakahiga naman, naplansya na natin yan gamit yung ating sander. Ready na yan para sa ating epoxy primer, white. Ang gamit natin body filler dito ay yung Glasurit body filler. Pakikita ko sa inyo mamaya kung paano natin nahaluin yan. So ayan, matapos natin mapahiran na epoxy primer itong ating pintuan at nakalipas na ang ilang oras, magagayak na tayo ng ating Glasurit body filler. Kung mapapansin nyo, may mga parang langis-langis sa ibabaw ng ating body filler. Kasama yan sa ating body filler. Hahaluin lang natin yan mabuti hanggang sa mawala yan. At wag na wag yung aalisin yung parang langis-langis na yan. Meron kasi isa tayong kapinta na nag-message sa atin na yung malagkit daw o yung parang oil doon sa ibabaw ng ating body filler ay inalis niya at itinapon niya. Dahil akala nung ating kapinta ay yun daw ang dahilan kung bakit malagkit lihain yung ating body filler. Hindi yun dahil doon, Isa yan sa mga formula ng ating body filler. Kaya wag na wag yung aalisin yan. So dito kung makikita nyo, hinaluan natin siya ng ating acrylic thinner. Hahaluan natin itong ating body filler ng ating acrylic thinner o lacquer thinner. Nang sa ganun ay medyo lumabnaw yung ating body filler at madali natin siya maibabatak mamaya dito sa ating pintuan. Siguraduhin lang natin na mahalo natin mabuti itong ating body filler. Ganun din dito sa ating hardener. Haluin natin ang lahat ng ating ginagamit bago natin ito ipahid. Lalo na dito sa ating mga 2-component system gaya ng top coat at epoxy primer. Ganun din dito sa ating body filler. Dahil hindi ito matutuyo o titigas ng maayos kapag ito ay hindi nahalo ng mabuti. Bali sa paghahalo ng ating body filler, ikukumpara ko na lang yung isang kutsarang body filler
at 1 hanggang 2 patak ng ating hardener. Huwag natin itong lalagyan ng sobra dahil mabilis itong titigas o matutuyo. Hindi nyo na ito maipapahid. At huwag din yung sobrang konti lang yung ating hardener dahil hindi ito matutuyo. Mapapansin nyo, ilang oras na ang lumilipas, basa pa rin yung body filler na ipinahid nyo. Kasi nga, konti lang yung hardener na inyong inilagay. At huwag kayong matakot na makakatigasan o matutuyuan kayo ng inyong body filler. Natural lang yan sa nag-uumpisa. Ganyan din ako nung una. Madalas ako natutuyuan ng body filler at hindi ko na naipapahid lahat. Pero pag nasanay kayo, maipapahid nyo na ito na maayos. So bali ipapahid lang natin ito ng 1 hanggang 3 patong. At maghihintay lang tayo ng 15 hanggang 20 minutes bago yung kasunod na patong. Hayaan natin matuyo ng gusto yung ating body filler bago natin ito sundan. So ayan, tapos na natin batakan yung buong pintuan natin. Nakatatlong patong na tayo dito. Ang gagawin naman natin dito ay lilihain na natin ito. Gaya ng pinakita ko sa inyo kanina, pinahiram muna natin ito ng thinner bago natin ito lihain ng ating papel de liha o sandpaper number 80. Nasa ganun ay mawala yung lagkit dito sa ibabaw ng ating body filler para mas madali natin siya maliliha. So ayan, papahiran na natin ito ng lacquer thinner o acrylic thinner katulad ng ipinakita natin kanina. Matapos natin mapahiran ito ng lacquer thinner, sundan natin ito kaagad ng ating papel de liha o sandpaper number 80 hanggang sa mawala yung malagkit nito sa ibabaw. Kung makikita nyo ay nahihilod yung ating body filler, yan yung malagkit sa ibabaw ng ating body filler. Kailangan maalis natin yan para madali natin siya masasander mamaya. Bali matapos natin matanggal yung malagkit sa ibabaw ng ating body filler, handa na ito para sa ating sander. Sasanderin natin ito gamit yung ating number 80 at susundan natin ito ng number 120. Siguraduhin lang na masasander natin ito mabuti. Kailangan maging flat yung surface ng ating body filler.
So ayan, tapos na tayo magliha at nalinis na rin natin yung ating pintuan. Ang next step naman natin ay maggagiyak naman tayo ng ating epoxy primer. Ang gamit natin epoxy primer dito ay yung color white. Ang ratio natin dito ay 3:1:1. 3 parts ng ating epoxy primer white, 1 part ng ating epoxy catalyst, at 1 to 2 parts ng ating acrylic thinner. Haluin lang natin na mabuti itong ating epoxy primer bago natin ito haluan ng ating epoxy catalyst. So ayan mga kapinta, kung mapapansin nyo, gumamit tayo dito ng lata bilang sukatan. Ang gamit natin lata dito ay 1 litro. Kukunin natin dito yung 3:1:1. Bali, hahatiin natin ito sa 4. Yung ating 1 litro ay magiging 4 na 1/4. Tatlong 1/4 ng ating epoxy primer white at isang 1/4 ng ating epoxy catalyst. So ngayon nakuha na natin yung 3:1 para dito sa ating epoxy primer at epoxy catalyst. Para naman sa ating acrylic thinner, maghahalo naman tayo ng 1 hanggang 2 1/4. Sa madaling salita, hanggang kalahating litro yung maaari nating ilagay dito sa 1 litro nating epoxy primer white. Para naman sa 1 galon ng ating epoxy primer, naglalaman nito ng 4 na litro. Bali kapag binili nyo to ay set na mga kapinta, Bali yung 1 galon ng inyong epoxy primer white ay hindi puno kasi nakahiwalay yung 1 litro nito. Ito nga yung ating epoxy catalyst. Bali magiging 3 litro lang yung epoxy primer white natin at 1 litrong epoxy catalyst. Magiging 1 galon lang yung ating epoxy primer kapag pinagsama na natin yung 3 litrong epoxy primer white at 1 litrong epoxy catalyst. At kung maghahalo naman tayo ng ating acrylic thinner para dito sa ating 1 galon na set, maaari nating ilagay dito 1 hanggang 2 litrong thinner bago natin ito maaaring i-spray. So sana madali nyo nakuha yung mga sinasabi ko mga kapinta. Naglalaman yung 1 litro natin ng 4 na 1/4. So bali kinuha lang natin yung 3 1/4 ng epoxy primer white at 1 1/4 ng ating epoxy catalyst. So kaya siya nag 1 litro. So hinaluan lang natin ito ng 1 hanggang 2 1/4 ng ating acrylic thinner. Bali kalahating litro yon mga kapinta. At matapos natin makuha yung ratio ng ating epoxy primer, hahaluin natin itong mabuti 3 hanggang 5 minuto. Hayaan natin mag-activate yung ating epoxy catalyst dito sa ating epoxy primer na sa ganun ay maging maganda yung pagtigas o pagtuyo ng ating primer. At i-apply natin ito ng 1 hanggang 3 patong at maghihintay lang tayo ng 10 to 15 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating epoxy primer. At matapos natin ma-spray yung ating epoxy primer, maghihintay lang tayo ng hanggang 1 araw. Hayaan natin matuyo o tumigas ng husto itong ating epoxy primer bago tayo maaaring maglagay ng ating stain o bago tayo maaaring mag-haspi. So ayun mga kapinta, ganun lang magiyak ng ating mga pintuan bago natin ito hinahaspehan. So sana nakatulong sa inyo ang video ito. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo yung bell notification para isa ka sa mga unang makakapanood kapag may mga bago tayong step by step videos gaya nito.